Hi, hello guys. So sa video natin for today, isi-share ko po sa inyo yung experience ko dito sa debit card ko or tinatawag na ATM, yun yung most common yung ATM. Pero yung ATM ko guys, ito po yung sa payroll namin. So itong ATM na to. So BPI po yung bank niya. So yun nga, nag nagtry ako mag-withdraw nung pera sa ATM, and then suddenly sabi dun sa ATM machine, do not honor. So may lumabas na papel. So sinubukan ko po siyang i-withdraw ulit. Ganun pa rin yung error. So do not honor. And pumunta na po ako sa ibang bank o sa ibang ATM bank. Ganun rin po yung error. So nagtaka po ako bakit ganun. So bumalik po ako dun sa ATM machine. May mga nagwi-withdraw pong mga BPI card holder, pero okay naman po yung withdrawal nila, successful naman. So nag-iisip kasi ako baka may problema itong si ATM machine or merong downtime itong si BPI. And nagtataka ko bakit na-decline po yung card ko or bakit do not honor na siya. So tinanong ko tong bisor ko kung gano'n rin po yung card nila ng BPI sa payroll. Sabi niya baka expire na raw po yung debit card ko. So tiningnan ko po yung card, hindi ko na-realize na actually expire na po 1 month ago pero pinagbigyan pa ako nung last month So hindi ko siya talaga napansin guys, ang tagal-tagal na nitong card na to sa akin, nasa 10 years na yata. Kasi 2015 ko nakuha ito, tapos na-expire ngayong 2026. And hindi ko siya napansin guys kasi twice or thrice a month lang naman kami nakikita ng card na ito Kasi siyempre, kinukuha mo lang naman siya pag mag-withdraw na po kayo, di ba? Ganun po. So siguro ganun din po kayo. Or kung nag-iwan kayo ng pera, yun lang yung time na nakikita kayo ng card, tapos itatago nyo na siya, di ba? So yun nga, kasi hindi ko naman na-realize na mauna pang ma-expire yung card ko bago ako dun sa company. So basically, nauuna yung mga empleyado mag-expire or mag-resign bago ma-expire yung nila debit card. So yun nga guys, nang share natin dito, paano ko po ni-renew po itong debit card natin. Pero guys, ito applicable din po ito sa sa hindi lang po dun sa na-expired na card. Ganoon rin po usually yung process kapag na-lost yung card nyo or kailangan nyo magpalit ng card due to security reasons. Pero depende po sa requirements na hihingiin sa inyo ni bangko, not only BPI. So in this case, sa akin po is BPI. So yung sa akin, walang requirements na hinanap. Pakita ko lang yung isang ID ko tsaka yung lumang debit card. So yun lang yung requirements para kapag na-expire yung card nyo. And then, yun nga, sabi ko, tinanong ko nga yung bisor ko na pwede ba to sa any branches ni BPI. Sabi niya, pwede pumunta ka any branches. So, ang ginawa natin, naghanap tayo ng pinakamalapit na BPI branch sa Google. So, nakita ko po yung isang branch na malapit sa amin, isang sakay lang. And yun nga, tinuntun po natin yung lugar na yun. So, dapat po siya nasa Haki dito sa Malagasang sa may Aguinaldo Highway po sa Cavite. And personal po tayo pumunta ron, dala yung isang ID saka yung debit card natin na luma. And yun nga, yan po yung yung video na yan po yung pagpunta ko na sa pakita natin yan. So yun nga guys, ito po yung na-google natin na pinakamalapit dito sa amin, sa lugar namin. Tapat po ito ng Yasaki dito sa Malagasang. So yan po si BPI. So, papasok tayo dyan, pipili tayo dyan. Yan. So ito medyo maaga pa tayo kasi close pa si BPI. So pipila tayo. So yun nga, after natin pumila dyan, so binigay lang natin yung card natin tsaka ID. Ang sabi ni teller, balikan na lang po natin after a week. Pero before nyan, tinanong pa ako kung may pera pa ba dun sa ATM ko na gusto kong i-withdraw. Sabi ko meron po. Tapos yun nga, tutulungan po kayo nila na i-withdraw na lang po over the counter. So si mismong kausap nyo, siya na rin po yung magbibigay sa inyo ng pera. So i-record lang po nyo sa system nila. And then yung natirang amount, kung magkano pa kasi yung 100, di ba ganon, maki-carry over po yun dun sa sa bagong debit card ninyo. So yun nga, inantay natin yung another week, tapos bumalik tayo. So ito na po yung kasunod niya na video na yan na nakuha na natin yung bagong debit card natin. And yun nga, after a week binalakan natin to si BPI. Ito na po yung yung bagong BPI card na nakasobre pa.
So bubuksan po natin yan. Tingnan natin kung ano yung itsura ng bagong debit card nila. So ayan. Medyo mahirap kasi hawak ko yung phone ko sa isang kamay. Sa isang kamay lang ginagamit natin pambukas para maipakita natin. Oh, ayan. Ito yung nakahiwalay na tong ano na to. Ito yung papel na yung sa kanina is yung ano yung pin yun, bagong pin. So yan yung bagong debit card niya. Ayan, ang ganda ng debit card. Akala mo laruan lang, pero ATM po siya. EMB yan kasi may chip siya. So yan, after nyan, mag-change pin na po tayo. So according sa teller. So pupunta tayo sa ATM nila dyan sa labas. Mag-change pin tayo dyan. And then, so after nung ma-change pin natin yung card natin kasi kailangan bagong pin na yun eh. Kasama na rin po dun sa sobre na yun yung pin number. Ganito po kasi nasa ganito. Nakahiwalay kasi sa sobre, ibibigay sa separate eh. Bubuksan nyo lang yan tapos papalitan nyo yung permanent sa pin nyo. So, huwag nyo kalimutan yung pin na ilalagay ninyo doon kasi mahirap pag na-lost yung pin nyo. And then yun nga, after nun, nakuha na natin yung bagong debit card natin. So yun nga, pinakita ko sa inyo yan. So ito yan yung napaka-elegante ng kulay niya. So ang ganda tingnan kapag bago yung debit card, wala pang kagas-gas. So yan guys. So dun nga guys, so kung may tanong kayo dito sa paano natin ni-renew yung debit card natin, huwag niyo pong kalimutan ng mag-comments dyan sa baba. And sinisika po lagi natin masagot lahat ng mga nagko-comments o nagtatanong po. And guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel natin, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para ma-recommend din tayo ni algorithm yun para makatulong rin sa iba na baka naghahanap kung paano mag-renew ng ganitong mga card or ATM. And thanks so much guys for watching this video and hope to see you next time.